What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Kakarating lang na balita mga kababayan na itong si Bongit ay nagmakaawa di umano dito sa US President na si Trump na imbitahan siya sa nasabing inauguration nito sa darating na January 20 mga kababayan. Ngunit ang resback ni Donald Trump dito kay Bongit, magpa-hair follicle test di umano muna ito bago niya imbitahin itong ating presidenteng bangag. Grabe, nakakahiya naman yan. Dagdag pang balita rito mga kababayan na itong ICC kakasuhan ni Donald Trump ang nasabing organisasyon nang hindi na makapamulitika pa sa pangalan ng mga Duterte. Partikular na nga dito kay Tatay Digong. Grabe. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dahil sa balitang ito ngumangaw-ngaw na naman ang mga trolls ng mga bangag, Panalo na naman ang mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Alam nyo, alam nating lahat na legal yung ginawang war on drugs ni Pangulong Duterte dahil siya po ang presidente ng Pilipinas at that time. Legal po yung kanyang war on drugs. Alam naman natin, propaganda lang po nila yan lahat. So, ngayon po, si Donald Trump nagsabi, ito po, ayon po sa balita na to, Middle East Monitor, US President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanction against the International Criminal Court, ICC, in The Hague immediately after taking office. Yan po. Ayon pa po rito, yung executive order ay maaari pong ipatupad ni Donald Trump o ideklara ni Donald Trump as soon as January 21, no? Okay. It will target both individual ICC personnel, including judges and prosecutors, and the institution as a whole. Okay. Ito po ang malupit, no? I-discuss po natin. Baka sabihin nyo, ano naman epekto niyan? Hindi po. No? Hindi, kung papansinin nyo po, ngayon po nangingilag na buong mundo kay Donald Trump. Yung mga ang daming sinasabi kay Donald Trump before siya kasi akala nila mananalo si Kamala eh. Lahat na po ngayon nagtitiklupan na. Yung mga bansa po sa Europe, medyo sumisip-sip na po kay Donald Trump. Hindi po natin maialis, no? Superpower pa rin po ang US sa kasalukuyan, no? Angat na angat pa rin po yung military might ng US. Siguro kung mayroon pong distant second sa kanyang military might, yung China yon, no? Kaya po itong mga European countries nagtitiklupan na po ngayon. Ngayon, eto po. Bakit po apektado sila sa gagawin ni Donald Trump, pati po yung treatment nila dito sa ICC? Eto po yun, no? Executive orders, the administration intends to classify the ICC. Ika-classify po nila o ituturing po ng administrasyon ni Donald Trump. Thank you very much kay Haslinda na nagbigay ng similar to those used by State Department for terrorist organizations globally. Ayun, no? Parang similar. Parang katulad ng deklarasyon na yung grupo na yan para kang dineklara na terrorist organization. Okay, refresh lang po kayo pag nangyayari yan. Tignan nyo mga kababayan, ito palang ICC ang terorista at hindi ang mga Duterte. Grabe, deserve lang talaga na masanksyon, Kasuhan ni US President Trump itong organisasyon na ICC upang matigil ang kahibangan nila. Ako rin Okay, ulitin po natin yung Ulitin po natin. The administration intends to classify the ICC as organization threatening US interests. So idedeklara po ni Donald Trump na yung ICC ay organisasyon na threatening US interests. So katulad po yan ng pagdedeklara sa isang organisasyon na isang terorista. Okay? So ano po ibig sabihin niyan pag dineklara po na against US interests? Ibig sabihin, yung mga bansa na kumikilala pa diyan, no? Magkakaroon din po ng kumbaga sinabi na nga na US na wag niyo yung organisasyon na yan
Huwag kayong makikisama na diyan dahil yan ay against sa amin. Okay. So magbibigay kami ng sanction diyan. Sino mang bansa yung makikipag-ugnayan pa rin sa ICC ay medyo magiging masama po yung dating sa US. Parang nakikisama kayo sa bansa, sa isang organisasyon na nagte-threaten sa amin bilang US. Okay. Kaugnay ito ng pagdedeklara o pag-i-issue ng ICC ng mga warrant of arrest sa kaibigan ng US na si Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu. Alam niyo po, noon pa, nung unang presidente pa si Donald Trump, talagang isa po yan sa ano niya, no, ipagtatanggol niya yung Israel. Wala naman po tayong pakialam sa sa gusto niyang gawin sa buhay. Pero natutuwa po tayo kasi po hindi lang po ang epekto niyan sa US, no? Ang epekto po niyan, lahat ng mga kaalyado ng US, lahat ng mga kaibigan ng US, medyo mag-iiwas po diyan. Kung ayaw ninyong kayo ay madamay sa galit ng US dito sa ICC. Okay. So kawawa po pag tayo po nagpatuloy tayo sa pag-entertain dito sa ICC, mas lalong mababad shot itong si BBM. Kasi hindi niya kaya eh. Hindi niya talaga kaya yung mga pinsan niya eh. Salita-salita siya, no, tungkol po sa na walang jurisdiction yung ICC. Alam niya naman na walang jurisdiction dito sa atin, pero inaalaw niya yung mga Tsaka ano yun, mga kababayan, parang sinasabi niya na walang kwenta. Ang hustisya sa ating bansa hindi gumagana kapag pinapasok niya ang ICC. Kaya di maiwasan sabihin ng taong bayan na weak na nga, engot pa, hindi marunong magpakalider. Grabe. Investigation ng Congress para ang direksyon kasi niyan para kung hindi man direktang makapag-imbestiga yung ICC rito, magamit yung investigasyon sa Congress ng kanilang korte, lahat ng mga ebidensya ron. Ang problema, hindi po papasa yung investigasyon ng Congress diyan po sa ginawa nila sa Quadcom. Hindi po uubra yan na maging ebidensya yan dahil nakita niyo naman one-sided. One-sided po yung pag-imbestiga nila sa Quadcom. One-sided, pabor laban o pabor sa mga kalaban ni Tatay Digong, one-sided, pabor sa mga drug lords, etc. Okay, kaya sunod-sunod, correct. Sunod-sunod na po tong karma ni BBM. Hindi na naimbitahan. Alam niyo, pumapalag po tong mga BBM vlogger, no. Wala naman pong pakialam dapat naman hindi naman daw po malaking issue yung pag-iimbita. Kung hindi malaking issue, huwag kayong peke. Kung hindi malaking issue sa kanya yan, siya nga ang kauna-unahan, isa sa mga naunang bumati kay Donald Trump eh. Kung hindi malaking issue sa kanila yan, di, walang problema, di ba? Lalong walang issue sa amin yan. Baka nga kahit imbitahan si Tatay Digong, hindi rin naman pupunta sa US yan. Yun po ang wala talaga. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, natatandaan ko, 2 beses yatang inimbitahan si Tatay Digong. Nung panahon ni Donald Trump, yung unang presidency ni Donald Trump, hindi naman dumalo talaga si Tatay Digong. Okay. Kaya ba na US yan? Yung sinasabi nilang isa-sanction nila yung ICC. Siga po ng mundo ang US. Kaya po nila yan. At nagawa na po yan ni Donald Trump. Mas maliit lang yung sanction. Sa ICC rin. Basahin po natin. Ito po, balita po ito nung unang presidency ni Donald Trump, December 14, 2020. Ang ano po nito, si Fatou Bensouda pa. Yan po yung babae. Siya po yung prosecutor ng ICC. Ang gustong imbestigahan nito ni Bensouda, yun pong US mismo, no? Yung ano ba yung imbestigahan dito? Kung hindi ako nagkakamali, ayan. ICC investigation sa mga US forces sa Afghanistan at Palestine. Ngayon, kaya nagalit si Donald Trump. Sinanction niya 2 tao lang, hindi yung buong ICC. No? Pinarusahan niya. Yung baka nalilito po kayo sa meaning ng sanction. Pag sinabi pong sanction, dito po sa wordings na to, parusa. So pinarusahan po ni Donald Trump itong si Bensouda at saka yung kasama niya pa sa ICC, si Fatou Bensouda at saka si Paquizo Muchochoco.
Okay. So ano po yung sinanction sa kanila? Freeze po, no? May executive order nung 2020 si President Donald Trump. Freeze po yung mga pag-aari ni Bethsaida sa US. At isa pa, ito po ang pinakamalupit dito, no? Dineklara sila na kasi idedeklara sila na yung parang hindi ka kanais-nais. 'Di ba sa atin meron tayong yung persona non grata, 'di ba? Ayaw ka namin dito. Merong katumbas nun, ano ba yung tawag doon? SDN, Specially Designated Nationals, o yung tinatawag na Black Persons List. Person lang po to So blacklisted po sila sa Amerika. Okay, ang tawag po sa kanila SDN or Specially Designated Nationals. Yan, no? Na black kayo, ayaw namin sa inyo. Pero dahil may mga kayamanan sila sa US, freeze ngayon, hindi mo pwedeng gastusin. Kung may ari-arian ka, hindi mo pwedeng ipagbili. Naka-freeze yung asset ng prosecutor ng ICC noon nung panahon ng unang presidency ni Donald Trump. Ngayon po, ang balak parusahan ni Donald Trump, hindi na lang po yung si Khan, yung prosecutor. Ang balak pong parusahan ni Donald Trump ngayon, yung buong organisasyon na ng ICC kasi masyado nang sutil. Masyado na silang nakikialam sa mga sovereign nations. Anong thoughts nyo dito mga kababayan? Good news po ba to o bad news? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, good news po ito, no? Hindi po member yung US eh. Di ba? Same sa Pilipinas. Hindi nga kami member, bakit nyo kami imbestigahan? So magpe-flex lang po ng muscle tong si Donald Trump. At yan po. Ngayon, kung kayo ay na-declare na SDN ng US, kadalasan po ng blacklisted sa US, kahit yung property mo nasa ibang bansa, wala sa US, kadalasan po, yung mga bangko, halimbawa, ang pera mo nasa France, may bangko ka sa France, sasabihin mo, wala naman sa US, hindi ako apektado. Hindi po. International po yan. Kadalasan po, kinikilala ng mga bansa, lalo na ng mga Europeans, yung mga sinasanction ng US. Kasi takot sila na sinanction ng US, tapos ikaw, makikipagtulungan ka sa kanila. Yun yung magiging problema ng ICC ngayon. O ngayon, kumusta na uli dito sa Pilipinas? Kumusta na yung mga tagapagsulong ng ICC dito? Banggain nyo si Trump. Tikom. Nakita mo ba listahan? Okay yun. Ayaw mo nung sisikat ako. Ano po yan badge of honor po yan. Yeah? Badge of honor po namin yan pag napatawag kami. Pero yun hindi nga ako sikat Konti lang nakakakilala sa akin, bigla nila ako papatawag. Di sumikat ako bigla. Okay nga yun. Ang kukulit nyo naman. Ipakita ko. Baka mamaya sabihin niya ayan 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 si Bangag, ayan. Nag-inoplok Nyor, gusto mo makadalo ka, Nyor? Bugo ni Sir J, bugi-bugo yun. Gusto mo makadalo, Sir J? Nyor, magpa-hair follicle ka muna. Correct. Yan ang requirements ni Donald Trump. Magpa-hair follicle test ka, tapos isang bulat mo sa sambayan ng Pilipino sa buong mundo. Simple-simple lang naman 8,000 lang. Gusto mo ako magbayad ng 8,000 mo? Gawin ko ng 15,000. Ako na magbabayad ng hair follicle mo. Kasi sabi ni Congressman Pulong, 8,000 pala. 8,000 pala ang gastos dyan. May kamahalan nga naman talaga. Gagawin ko ng gagawin ko ng 11,000. Ako na magbabayad ng follicle mo kung namamahalan ka. Para bilang tulong ko na rin sa iyo to. Tulong ko na rin sa iyo to na magkaroon ka ng hair follicle test nang malaman namin kung totoo ba't hindi yung mga paratang sa iyo.
Ganun Hmm. lang. Eh kaso, matigas ka pa sa, ano sa, tawag nito, matigas ka pa sa adobe. Ayaw mo talaga magpa-hair follicle. O ayan, hindi ka imbitado. O tsaka pala kasi ang pauplok-uplok mo eh. Tsaka wika ng taong bayan, sir, na baka sa pagdalo sa inauguration, no, ni Donald Trump, baka mangutang na naman di umano itong si Bungit kung kaya't mas okay na na hindi ito naimbita sa nasabing event. Nakakahiya talaga. O may drug test kasi kapil. Ayun! May drug test pala eh. Ha? Sabi ni Stephen, di ko mabasa dito maliliit. Ayun! May drug test pala. PL, kahit sakalin mo pa, singag ba? Ayan. Ayaw talaga yan, magpa-drug. Wag naman natin sakalin. Putulan na lang natin ang putotoy. Tutal wala naman ang silbi yung putotoy. Ay, naku nga naman, oo. Wala eh. Tapos mamayang gabi, baka magulat na lang ang buong sambayan ng Pilipino. Ha? Biglang lalabas ang imbitasyon kay tatay. Paano na yan? Baka lang, hindi natin sinisigurado yan. Paano na yan? Yung grabe makadepensa itong mga bangag vlogger, mga kababayan. Okay lang, hindi naman big deal yan eh. Huwag diyang imbitahin, wala yung problema. Unggoy, puta ragis, kaya pala todo depensa kayo mga animal kayo. Kaya pala todo Kakahiya. depensa kayo. Okay lang, hindi naman big deal. Bakit nyo kino-content kung hindi pala big deal? Napapaghalata kayo, nasasaktan kayo eh. Kasi hindi imbitado si Junior eh. Di ba? ICC pa. Sila na, ICC pa sila na, yan. Isa pa yan. Yung ICC, wala na. Paparusahan ni Donald Trump, pagkatapos ng kanyang inaugurasyon, mga kababayan, 20, January 20, ang inaugurasyon ni Donald Trump. Kinabukasan kaagad, 21, paparusahan, magbibigay ng sanksyon, mabigat na sanksyon, si President Donald Trump sa mga taga-ICC mula sa mga judge hanggang sa prosecutor. Naku, Wala na. Nasa na yung ICC pinagmamayabang ninyo? Ayong ICC ninyo na. another panalo na naman sa mga Duterte to, mga kababayan. Itong si President Donald Trump pa ang magbibigay sanksyon na kasuhan ng mga ICC. Yari. Mukhang pumapabor talaga sa mga Duterte, no, ang tadhana. Sana magtuloy-tuloy pa. ICC ka ng ICC. ICC nyo na nag-iisang alas na lang niya. Ako sa inyo, mga bangag. ICC kayo ng ICC. Sumulat kayo sa Korte Suprema. Mag-request kayo sa Korte Suprema. Ay, maraming salamat po, Ate Badet. Maraming salamat po, Ate Badet. Sumulat kayo sa Korte Suprema, paimbestigahan ang dating Pangulong Duterte. Kaysa ICC kayo ng ICC. Wala namang kwenta. Iyak na mga tahimik sila ngayon. Pre na Tatay Digong. Hindi ibig sabihin nung ginawang pagpaparusa po ni President Donald Trump sa mga taga-ICC, pabor yun, o ibig sabihin, ginawa niya lang yun para kay Pangulong Duterte. Hindi ganun hindi ganun. Ang dahilan po ni President Donald Trump, kaya niya ginawa na parusahan ang mga taga-ICC mula sa judges hanggang sa prosecutors dahil ayon sa kanya, mga kababayan, itinuturing niya di umano ito terorista. Yan. Yan ang turing ni Trump, mga kababayan. Kaya ayan, papakasuhan niya magbibigay siya ng mabigat na sanksyon. Yan ho ang dahilan ni Trump, mga kababayan. Ano na ngayon? Yung mga nagpapaniwala kay Tralala. Tralala. Ganon, may sayad. Tralala, kay sundalong bahaw. Ayan. Sundalong kaning bahaw. Yung mga nagpapaniwala, pikat. Kami, relax lang. Patawa-tawa lang. Noon, nangaasar lang kami sa inyo. Nasaan na yung ICC ninyo? Nasaan na? ICC kayo ng ICC. Nasaan na? Palibhasa kasi mga sip-sip, kahit na mali na ang ginagawa ng kanilang presidenteng bangag, patuloy pa rin sila sa kanilang kamangmangan. Nag-stay pa dyan sa hotel. Ano bang hotel yun? Sa Makati, hindi ko matandaan Nakalimutan ko Nag-stay pa dyan sa hotel sa may Makati na di umano yung pinagmamayarian ni Saldi ko. Sabi lang yun Yan ang sabi-sabi Tapos dumating pa di umano itong si Tralala. Tralala dumating.
Ewan ko kung anong pinagkagawa niya sa mga sa mga taga-ICC o anong klaseng pag-uusap meron sila ng mga araw na yon. Nasaan na? Doon pala, naghahamon na kami. Kami mga DDS, hinahamon na namin kayo eh. O nasaan na yung ICC ninyo? O ngayon, doon pa lang sa mga araw na yon, wala na yung ICC ninyo. Abay, mas lalo na ngayon. Imbes na sila ang maghahanap ng problema sa dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong na ngayon ang kumakanta, pakuyakoy-yakoy, o Peninsula KPL yun sabi ni ni Julie. O, pakanta-kanta na lang si Tatay Digong, kukuyakoy-yakoy, sisipon-sipon. Ano na? O, comment kayo mga bangag. Comment na kayo. Malaman namin kung ano sa loobin ninyo. Comment kayo, dali.